Okay, good afternoon po. Narinig niyo po ba ako na maayos? Opo, opo. Sige po, let's start. Let's continue our discussion. Sino po ang pwedeng lead ng prayer before we start? Sige po, Pastor. Pray tayo, Doc. Sige po. Sige po. Mabaging Diyos, samang banal na makapangyarihan ka po sa lahat. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo sa oras na ito. Muli po namin tutuklasin ang mga suheto ng aming pong pag-aaralan ngayon. Patuloy po ng banal na Espiritu ang siyang mga siwa, lalo tigit po sa aming pong speaker. Kami pong tagapakinig ay bigyan din ng maayos na pakinig upang lubos po naming maunawaan, upang ito'y maging dahilan ng aming pong pagka maunawain lalo tigit sa aming pong ginagawang ministry sa aming kapwa. Tulungan po kami sa tulong ng banal na Espiritu, manirahan po sa amin upang kami po'y maging handa at maging banal na tumanggap ng pagpapala sa umaga pong ito. Salamat po sa pagdinig sa aming mga dalangin, kalakip nito ang pagkapatawad sa aming mga pagkukulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Okay, thank you very much po. Sino po yung nag-pray sa atin? Sir Jimmy po. Sir Jimmy Sara. Okay, Sir Jimmy Sara, ating LE leader ng San Pablo. Opo. Tama po kayo. Tama. Magkakasama po tayo dyan. Amen Malapit po. na po kami mag-for good at babalik kami ng South Central. Opo. After almost 20 years. Baka po magkasama rin tayo sa canvassing. Opo. Nagko-part-time din po ako dito sa Opo. Isabela. Okay? Opo. Let's continue po. Habang kumakain po kayo, i-request ko po uli. Nandito ba si Pastor Pableo? Pastor Pabs, nandito? Present po, Doc. Present. Yes po. I-request ko po uli na lahat ng mga naka-attention, kahit habang kumakain ay paki-raise lang po yung hands nyo dyan sa inyong reaction sa Zoom para i-screenshot ni Sir Pabs. I-screenshot ni Sir Pabs. Sige po. Para makita natin po yung mga hindi lang naka-connect sa ating Zoom, kundi talagang mentally present. Parang iba po yung naka-connect lang, pero tulog. Kasi po, Okay po. Screenshot po na lang po. Screenshot po at sabihin niyo po sa amin kung okay na. And then, let's continue our discussion. Tayo muna po ay mag-review sa ating pong nakaraang lesson. Naka-full screen na po ba ako? Okay, ulitin ko po. Yung lahat po ng present ngayon at saka naka-attention kayo sa inyong mga Zoom class dito sa ating virtual class. Paki-raise niyo po yung hand dun po sa reaction. Alam po ba lahat ng mag-react, mag-raise ng hands? Para po may screenshot para ma-confirm natin na yung mga accounts na nandito na 38, hindi lang ito nakakonect ang mga accounts nila, kundi sila po ay talagang nakikinig, hindi tulog. Kahit kumakain ay nag-react po kayo. Okay, holy hour po ito, no? 12:13. Anyway, lunchtime po ito. Good afternoon kay Doc Ray at sa lahat po ng ating mga professors na nandito sa ating ngayong naka-connect sa ating Zoom, sa lahat ng mga estudyante na narito po sa ating klase, BSS 100. Ito pong ang ating sa mga bagong pasok pa lang po. Ayan, mag-abila lang po kayo ng PPB para kayo po ay maka-recover na nakaraan po mga lessons natin. Okay? Introduction to Biblical Hermeneutics. Every Sunday po itong ating klase.
11 to 12, pero nakipagpalit si Doc Lea, kaya po tayo magiging 12 to 1. Okay? Para sa mga bagong pasok po, ito po ang inyong Michael instructor, Chaplain Major Arnel Marcaida. Okay? Tayo po ay mag-review muna ng ating lesson, yung na-discuss natin last, yung part lang, para may-connect po natin yung hindi natin natapos last meeting. Okay po, kung na-screenshot na ni Pastor Pabs, pwede na po ulit ibaba ang mga kamay para kung may mga gustong mag-react mamaya sa discussion ay makapag-react. Okay? Dito po sa ating Send ko na lang po sa biblical- inyo, Doc. Yes po, send Send ko po sa inyo. Pwede po, yung Okay, sige screenshot ng mga naka-raise hands. Okay. Okay, mag-review muna po tayo itong biblical genre. Sa interpretation po ng Biblia, dapat malaman din natin yung biblical genre. I-consider natin yung ano bang focus nung book na yan. For example, ito ba ay prophetic, ito ba ay narrative? Okay, biblical genre means it is a fascinating and important aspect of Bible study as it helps us understand the different types of literature within the text and interpret them accurately. Kaya nga ang pag-interpret ng Bible ay hindi po lamang literal, meron din pong ibang approaches. Ito po yung some biblical major genre and their characteristic. Ang una po yung narrative. No? Pagkakalam po natin yung narrative. Example po dyan yung mga Exodus, Genesis, Book of Gospels, Acts. Yung parang kinukwento na lang. Yung pagkakasulat po ay storytelling type. So narrative, no? So nandiyan po yan, napagkakalam po natin. At yung number 2, nandiyan po mga kaibigan, yung law, yung mga batas, ano? Kasama po dito yung Ten Commandments, and then yung Book of Leviticus, Deuteronomy, yan po yung mga accounts po ng mga batas, kung paano ang paghahandog, yung mga sacrificial offerings, yung Ten Commandments sa moral law, yung mga iba't ibang mga guidelines para mabuhay sila, para kung paano hatulan yung mga tao nagkasala. Nandiyan po yung nakasulat sa Leviticus, Deuteronomy, particularly sa mga 5 books of Moses, yung tinatawag nating Pentateuch, first 5 books of Moses sa Old Testament. Okay, nandiyan din po yung number 3 mga kaibigan, mga kapatid. Number 3 po sa genre ng Biblia, ito pong wisdom. No? Wisdom, for example po yung Book of Proverbs, Ecclesiastes, at yung Book of Job. Ito yung mga prime examples po ang tinatawag natin na biblical genre sa wisdom. Okay? Number 4, poetry. Ito yung mga pagkakasulat po niya ay poetic in form. No? Nag-describe ito nag-express ito ng mga faith, emotions, spiritual experiences through rhythmic language and imagery. No? Like the Book of Psalms, Songs of Songs, and Lamentations. Particularly yung mga sinulat po ni King Solomon. Okay? Next mga kaibigan, number 5, prophecy. Dito po tayo natapos, di ba? Nung last meeting natin, dito tayo natapos sa prophecy. No? This genre delivers God's message to His people, often warning them of judgment or offering hope for the future. Ang mga example ng mga books po ng prophecy ay Isaiah, Jeremiah, ito yung mga major prophets ng Old Testament, Ezekiel, at ito po yung mga kapatid, no? Yung mga major prophetic voices. Okay, sa continuation po, number 6. Ito po, yung epistles, no? Yung mga sinulat, no? This genre presents written communications from early Christian leaders to specific communities or individuals. Ang mga epistles po, mga major epistles po dyan sa New Testament, particular po yung 13 books written by Apostle. Sino po ang pinakamaraming sinulat sa New Testament? Apostle Paul, di ba? Dito yung mga example, Romans, Corinthians, 1 and 2 Corinthians, Galatians. Ito po yung mga examples po ng epistles. Assignment nyo po, research nyo po yung
certain epistles of Apostle Paul. Yung 13 sinulat ni Apostle Paul sa New Testament. I-send nyo po sa akin. Okay po Okay. Characteristics include address and greetings. Nandyan po, okay? Pag makita niyo po, maobserbahan niyo po yung mga sinulat ni Paul, palaging meron siyang greetings naka-address sa particular recipient o beneficiary ng letter. Halimbawa sa Corinto. Okay, let's open our Bibles. From the book of Thessalonians. Okay, Colossians, tingnan niyo po. Sa epistles po, ito po yung format niya. Meron siyang address and greetings. Sabi dito, letters identify the writer and recipient, establishing context and purpose. Pag letters, para din sumusulat tayo ng normal na sulat. Merong ina-identify kung sino yung sumulat. Ina-identify din niya kung sino yung recipient. Para ma-establish na yung context and purpose. Bakit sinulat yung aklat na to? Sino ba ang primary recipient o yung beneficiary nitong letter na to? For example, itong Book of Colossians. Nandito po yung greetings sa first part. Sabi sa verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother. Sino po nagpakilala na author ng Book of Colossians? Sino po ang writer? Paul. Yan, Paul. nagpakilala po. Thank you. Nagpakilala siya, di ba? Paul. Ano pong description niya? Anong pagpapakilala niya? Sino ba siya? Chaplain ba siya? Pastor ba siya? Anong pagpapakilala niya? Apostle. Yes po, apostle of Apollo Kibuloy. Apostles of God. Apostles of Christ, yan. So dito pinapakilala para ma-establish no sa mga readers yung kanyang ma-establish na po yung kanyang authority. Sino ka ba? Magsusulat ka sa akin. Ano pang payo mo? Ano pang mensahe mo? Sino ka ba? Bakit ka sumusulat para sa amin? Okay, so pinakilala niya na siya ay si Paul, the apostle of Jesus Christ. Tapos sinabi rin niya na by the will of God, sa kalooban ng Diyos, and Timothy, our brother. Timothy po, yung kanyang, ang tawag dito? Assistant pastor, yung kanyang young pastor na tinitrain. Sir, excuse po. Yes, may naka-on po kasi na mic. Opo, Medyo pwede pong paki, yung mga host natin, co-host. Medyo parang may nagmamarcha eh. Naka-headset ako, medyo narinig ko po talaga. Hindi ako makapag-mute dito eh. Pakisuyo na lang po. Yung sa ating mga co-host, paki-mute na lang po yung, kayo po na mga nakikinig ngayon, lang po ninyo, mute na lang po habang hindi pa kayo po nagsasalita. Okay pa sa mga co-host natin, paki-mute na lang po yung naka-open na mic. Baka paano sa inyo yata, baka dalawa yung unit nyo na gumagana. Isa lang po ito eh. Kay Sir Alberto Delfinado po yata. Ayun. Okay. Apo. Attention na lang po sa ating mga co-host, kayo na lang po muna ang mag-duty. Sa pag-mute po ng ating mga unintentional po naman yan, hindi naman nila intention na naka-open siguro. Okay, next po. The writer clarifies doctrine dito sa genre po ng letters. Ang writer, kinaklarify niya yung mga doctrine kasi maraming issues eh, especially sa panahon ni Paul. Ang mga nahikayat niya kasi mga Gentiles, mga galing sa mga pagan religions o pagan groups. So, kinaklarify niya yung mga doctrines, yung Word of God, yung gospel, yung message of God. Offers guidance and encourage believers. Kung babasahin niyo po mga epistles ni Apostle Paul, makikita po ninyo, kung i-analyze niyo po, ang content po niya mga epistles niya ay doctrine, mga reproof, yung pagsawata doon sa mga maling aral, pagsaway doon sa mga nag-away-away ng mga Hudyo at saka mga Gentiles dahil magkaiba sila ng kanilang pinanggalingan. Yung mga pagtutuli, issue yan eh. Yung circumcision pa, dapat ba ang Gentile ay magpatuloy din kapag siya ay nahikayat sa pananampalatayang Kristiyano? O exempted na kami? Dahil yan naman ay sa mga Hudyo lang. Bilang yan kay Abraham. Abraham nga ba? Dapat ay sila lang, hindi na kami kasama.
So may mga clarification dyan sa mga episodes na yan. Kaya makita niyo po, yung mga sulat ni Paul, kinaklarify po niya yung mga issue. Okay. Kaya nga sinabi niya na tuli o hindi tuli, basta yung puso matuli. Ayan. Hindi na literal na circumcision sa mga Gentile. Basta yung puso nila ay matuli, ibig sabihin mabago through the power of Jesus Christ. So, instruction and exhortation, nandiyan po yan. Okay? Here are some major biblical genre and their characteristic po. Yung epistles, mga kapatid, ay sa letter C, ito yung discussion of contemporary issues. Nandiyan po yung mga pagtalakay sa mga napapanahong mga usapin. No? The letters addresses specific challenges and controversies faced by early Christians. Kung pabasahin niyo po yung mga sulat ni Apostol Pablo, talagang nagbabasa ka pa lang, parang sasakit na yung ulo mo eh. Ang dami niyang tinotroubleshoot ng mga problema sa mga iglesia na kanyang napuntahan sa kanyang missionary journey. No? Kaya nga po talagang mahirap yung ginagawa niya. Imagine mo, magbibigay siya ng encouragement and reproof. Hindi naman siya personal na makakabalik dahil may threat ang buhay niya doon sa mga particular places na kanyang pinuntahan sa kanyang missionary journey. Especially yung siya po ay nakulong. No? Nakulong siya. Habang ramdam pa niya yung mga latay o yung mga pasa ng palo sa kanyang likod. Dahil sa kanyang pangaral, sa pangalan ni Kristo, malimit siya po ay pinapalo, siya ay hinahagupit, siya ay nakukulong, pero yung mga words of encouragement sa kanyang mga epistles po ay sinusulat niya habang masakit ang kanyang katawan, meron siyang tinik sa kanyang, sabi niya, thorn in my flesh, yung description ng Bible, meron siyang tinik sa kanyang katawan. Meron siyang iniindang sakit na parang hindi nawawala. Dala-dala na niya sa kanyang ministry, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagganap sa gawain ng Ebanghelyo. So yung number 7 po sa biblical genre, Apocalypse. This genre uses symbolic imagery and dramatic language to portray the end times and God's ultimate victory. So ito po, Revelation po yung pinakang main example po ng tinatawag natin na biblical genre na Apocalypse. Kaya nga po, ipinangalan din yung pangalan ng last book natin ay Apocalypse. Yan. Ibig sabihin nun ay to reveal. Kaya sa English ay revelation. Kung sinasabi ng ibang mananampalataya na huwag niyong pag-aralan niya kasi closed book yan. Opposite sa kanyang pangalan, di ba? Apocalypse, so ipahayag. Sa Tagalog version, ipahayag. Revelation. Ibig sabihin, hindi po ito saradong aklat, kundi may timetable ng Panginoon na itong aklat na ito ay bubuksan para sa pagkaunawa po ng mga tao. Okay, yung characteristics po nito ay meron siya mga visions and symbols. Mapapansin niyo po sa Book of Revelation, may mga dragon, beast, and other figures represent spiritual realities and conflicts. Yung church ay tulad dun sa babae. Yung apostate church, yung tumalikod na simbahan ay babaeng haliparok, harlot woman. Samantalang yung true church ay pure woman. Di ba? Yun yung mga tinatawag natin na mga symbols. May mga visions, may mga images na nakikita na kailangan na maging mapananagining pag-aaral para maunawaan ang mga kahulugan ng mga symbols sa mga visions ng writer, particular si John the Apostle. So nandiyan po yung mga visions na yan and symbols, may mga figures po na nagre-represent po ng spiritual realities and conflicts. So, makikita po natin yan. Yung pag nabasa natin doon sa Revelation na dragon, kalaban yan. Di ba? Hayop, kalaban yan. So, nandiyan po mga kapatid. Yung mga hayop na sumisimbolo kay Satan. Cosmic upheaval, no? The end times are depicted as a period of dramatic change and judgment. So ito po yung pag-apocalypse, so yung biblical genre na apocalypse, nakafocus po ito sa tinatawag natin na eschatological, from the word scatus, no? Scatus meaning end time events, no? Yung mga mangyayaring huli, panghuling mga pangyayaring magaganap sa kasaysayan po ng ating mundo. Okay, yan po yung tinatawag na period of dramatic change and judgment. Kapag binabasa niyo po ang Book of Revelation, sabayan niyo rin ang pagbabasa ng last day events na book ni Ellen G. White.
Tapos yung last 5 chapters ng the book of Great Controversy, makikita niyo po, napaka-dramatic po ang mangyayari po sa pagtatapos po ng labanan between good and evil, between God and Satan, between Satan and the remnant church, o yung God's people sa last days. So maganda rin po dito sa Apocalypse, meron po siyang hope and assurance. Kahit matindi po ang labanang pagdadaanan ng bayan ng Diyos, meron pong pag-asa at katiyakan. Despite the apocalyptic imagery, the genre ultimately points to God's triumph and a new creation. Wow. So ang ganda po, ano? Kung sa Genesis ay nandun po ang history ng creation, chapter 1 and 2, napakadalisay, wala pang bahid ng kasalanan. Pagdating sa chapter 3 ng Book of Genesis, pumasok na po yung tinatawag natin na kasalanan. And then between chapter 3 hanggang Revelation chapter 19, between chapter 3 ng Book of Genesis hanggang Revelation chapter 19, chapter 20, makikita po natin dyan yung epekto yung consequence ng paglabag ng tao at yung pamamayagpag ng kapangyarihan ng Diablo, ni Satanas, ng dragon. At pagdating sa chapter 22 ng ating Book of Revelation, ay makikita na po natin yung restoration, kung paano ibabalik ng Diyos ang mundo natin na naapektuhan po ng kasalanan. Tingnan niyo po yung Book of Revelation, chapter 20. Hanggang chapter 20 po, ganyan po yung matinding dramatic scenarios na magaganap sa malapit na pong panahon, as yung tinatawag natin na the end of the battle of good and evil between God and Satan at saka yung mga followers nila. Okay? In summary mga kapatid, dito sa ating biblical genre, this is just a brief overview of some key biblical genre, yung 1 to 7 na pinag-aralan po natin. Each genre has its own unique features and contributes to the rich tapestry of the Bible. And by considering the genre of particular passage, we can approach it with appropriate expectation and gain a deeper understanding of its intended meaning and message. Napakaganda pong mag-aaral po talaga ng hermeneutics dahil sa dami po ng mga approaches how to interpret the Bible. Mag-struggle tayo, makipagbuno tayo dito sa meaning po ng mga different genre of the Bible. Ma-enjoy po natin na basahin po ang Biblia. Maliwanag po ba? Tayo po ay didiretso na po sa continuation po, another topic, itong Biblical Hermeneutics, Understanding the Bible. Natapos natin yung biblical genre, yung tinalakay pong part 1, yun po ay continuation nung hindi natin natapos last meeting. Okay, what is Biblical Hermeneutics? Review po natin para sa mga bago pa lamang muling pumasok dito sa ating klase. Biblical hermeneutics is the study of principles and methods for interpreting the Bible. Sa ibang definition niya ay biblical hermeneutics, hermeneutics is the art and science of correct or proper interpretation. Okay? So ang hermeneutics pala ay isang sining o siyensya kung paano po natin unawain o ipapaliwanag ang biblical passages, yung mga talata sa Biblia. Sabi rito, it is crucial for anyone who wants to understand the Bible accurately and avoid misinterpretations. Sabi nga natin last meeting, kung gaano kahalaga po ang hermeneutics, it is between life and death. Dahil kung ikaw ay nagtuturo ng Biblia, kung mali ang iyong pagkaunawa, wrong interpretation, wrong understanding, wrong interpretation, wrong conclusion, wrong action. Diba? So, ibig sabihin, kung mali ang iyong pagkaunawa sa mga talata ng Biblia, mali din ang iyong ituturo, mali din ang iyong action. So, magdadala sa ito sa kapahamakan kapag mali po ang ating pagkaunawa. Here's the breakdown of hermeneutics mga kapatid. Nandito po yung na-promise sa inyo na matatalakay natin yung literal interpretation. Paano ba ang isang passage o verse sa Bible ay pinapaliwanag, in-interpret in literal
approach o literal mode, mga kapatid. Sabi dito, takes the text at face value considering the plain meaning of words and sentences. So ito pong literal interpretation, may mga plain text po. May mga talata sa Biblia na very plain lang siya. Pwede mo siyang interpret literally. Kung medyo malikot kang mag-aral, o masyado kang artistic na mag-aral ng Biblia o mag-interpret, pwede mo rin siyang interpret sa ibang paraan. Kasi hindi ka lang tayo release sa tinatawag natin ng mga principles in interpretation or interpreting the Bible. So meron siyang considering the plain meaning of words and sentences. For example, ay katulad ng yung Matthew 6:33, di ba? Kinaril po natin nakaraan. May mga, kung hindi naman tayo talaga theologian, pwede naman tayo mamili po ng mga text sa Bible na very plain lang po yung pagkakasulat. Para bagang hindi mo na masyadong kailangan na i-apply yung mga mahirap na mga principles sa hermeneutics para ma-interpret. Pero pag nag-interpret ka literally, gumamit ka rin po ng tinatawag na hermeneutics kasi in-apply mo lang yung literal interpretation. For example, itong Revelation chapter 1 verse 3 pala. Ang sabi dito ay, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Since ang Revelation po ay apocalyptic book, ito po ay symbolical and marami po dito yung mga may different meanings, may mga hidden meanings behind the figures. Pero may mga part din po ng Book of Revelation na literal din po ang pagkakasulat. So pwede natin pong i-analyze ito kung alin ba dito mga pwede ma-interpret ng literal. For example, yung chapter 1 to 3. Ayan. Chapter 1 to 3. Very plain po ito. Sabi ito, the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants, things which must shortly take place, and he sent and signify it by his angel to his servant John. Verse 2, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ into all things that he saw. And there's a verse 3, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. So ito po, chapter 1 verses 1 to 3, very plain po ito. Pwede mo siyang ma-interpret literally. Kasi ang pagkakasulat naman ni John dito, John the Apostle, ay very plain po yung pagkakasulat. So yung Revelation of Jesus Christ na po, itong last book of the Bible, ito po ay naka-attribute, anong tawag ito? Naka-credit sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, mali po yung ating unang mga pagkaunawa na yung Book of Revelation ay sinulat ni John the Revelator. Ang sabi natin, ang sumulat po nito si John the Revelator. Pero sa totoo, hindi po si John ang Revelator. Sa verse 1 ay binabanggit ang Revelator talaga ay si Jesus Christ. Sinabi dito the revelation of Jesus Christ. Ibig sabihin, siya ang Revelator. Hindi po si John. Tingnan niyo po yung process ng pagkakasulat. Nandito kasi kung paano yung Book of Revelation nakarating sa mga mambabasa o sa mga readers. Ang Book of Revelation daw po, the revelation of Jesus Christ, which God gave him. Sino po nagbigay? Kaya po galing yung revelation of Jesus Christ? Sa God the Father, which God gave him. Binigay ng Diyos Ama kay Jesus Christ to show his servants. Yung servants dito ay, yung word na servant dito po ay plural. Pwedeng kasama si John, pwedeng kasama rin po yung mga future readers kasi binanggit yung servants. Pero yung mga angels na binanggit dito na nagdala ng message papunta kay John ay kasama rin sa mga God servants. So pwede mo na exegete ito. Things that which must shortly take place. Ibig sabihin, yung nakasulat pala dito, mga mangyayari pa lang. Nung ibinigay itong message na to, the message pertaining to the last days. Kaya nga tinawag to na more on, ang content ito, more on eschatology. Pertaining to the last days and the last day events. Okay?
So, things which must shortly take place. And he sent and signified it by his angel to his servant John. So, yun na po. Galing sa God the Father, yung message binigay kay Jesus Christ, the Revelator, and then ipinasa sa angel bago nakarating kay John. Okay, sabi rito, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ to all things that he saw. Ang tinutukoy po dito ay yung sa who bore witness to the word of God, yung tingnan niyo po yung context niya, his servant John, kasi may comma yon. Dito sa aking translation ng Bible ay his servant John, may comma, sa verse 1, pagdating sa verse 2, who bore witness to the word of God. Siya daw po yung sasaksi sa salita ng Diyos and to the testimony of Jesus Christ. Yan. Yung testimony of Jesus Christ po, ay meron pang ibang meaning po yan pagdating po sa ating Adventist style of interpretation. Meron pa pong ibang meaning at testimony of Jesus. So all things that he saw. So ang kanyang ipapahayag ay yung lahat ng mga bagay na nakita niya. It's either in vision, more in vision naman talaga. Okay. And then, mayroong promise agad na binigay dito. No? Doon sa verse 3, blessed. Sino po ang blessed dito? Tatlo yun. Mapapala daw po yung pagdating ng message na yon sa mga readers, ang encouragement dito na binigay ay magiging mapalad daw po. No? Mapalad or happy, blessed. Other translation is happy. Is he who reads, yung babasa, those who hear, yung makikinig, the words of this prophecy, and keep those things which are written in it, for the time is near. So, pwede natin interpret ito na mas malalim, pero plain passage po ito na pwedeng interpret literally. Pero hindi naman sinasabi na hindi ka nagagamit ng hermeneutics kasi pag in-interpret mo siya literally, gumamit din po tayo ng tinatawag natin na hermeneutics kasi ginamit natin yung literal interpretation approach. Okay, yun po yung mga kapatid. I-elaborate ko po ito mamaya. May mga example pa ako pagkatapos itong iba nating presentation. Historical, grammatical. So ito pong isa pang approach sa ating pag-interpret yung tinatawag na historical, grammatical. May mga example po ako mamaya i-present sa inyo mamaya. Investigates. What is historical grammatical approach? It investigates the original language. So yun pa lang reason kung bakit meron tayong subject din ng Greek and Hebrew, yung mga biblical languages para maintindihan po natin tinatawag na grammatical. Pag historical account, pwede ka na magbasa ng mga survey to Old and New Testament, biblical accounts or historical account doon sa mga places ng Biblia. Ang mga book po na available, na nandun po yung survey of Old Testament o Old Testament survey book, New Testament survey book, makikita po natin doon yung mga historical accounts nila. And then yung grammatical, kinukombine po sa pag-interpret ng historical account ng yung pangyayari po dun sa passage na yon ay yung tinatawag natin na grammatical, yung paggamit dito ng grammar. Ano ba ang original na pagkakasulat? Usually po, yung grammatical, ginagamit to kapag medyo complicated po yung mga passage sa Bible na pinag-aaralan. At kalimitan po itong ginagamit pagka talaga sa mga debate, no? Ano ba ang original na mga salita na ginamit diyan? Yan, sa pag-interpret na po nito. Kaya investigate sa original language which are yung Greek and Hebrew biblical languages. Old Testament po kasi originally written ginamit po yung Hebrew language. And part of the Old Testament ay Aramaic. Sa Book of Daniel po, mayroong mga part dyan na Aramaic. Naalala niyo po yung salita ni Jesus Christ nung siya nasa cross, sinabi niya na Eli, Eli, lama sabachthani. Yun po ay Aramaic. Gumagamit ni Jesus Christ ng Aramaic language sa panahon ng kanyang ministry. So yung historical context, nalaman din natin, bakit ba ganito? Yung si Jesus Christ, tinawag lang na yung ina niya na babae.
Pag sa Philippine context, pag ang isang anak ay tinawag mo yung nanay mo na babae, oy babae, parang disrespect, di ba? Okay, pag-aralan po yan. Okay, and grammatical structure of the text. Paano ba sinulat? Yan. Medyo ano po yan. Complicated talaga pagdating na po sa pag-interpret sa tinatawag nating grammatical. And then yung pangatlo po, yung moral and thematic. Moral or thematic. It investigates the original language. Hindi po yan. Aims to extract ethical principles and timeless themes from the text. So sinabi natin moral approach, ito po yung ina-extract po nito yung tinatawag nating ethical principles saka yung timeless themes from the text. Meron bang kumbaga yung Ten Commandments? Yung bang panahon ng Israel, kung sa Israel lang yung binigay yung Ten Commandments, hindi para sa mga Pilipino. Bakit yung bang huwag kang papatay, applicable lang sa mga Hudyo? Yung bang paggalang sa magulang, applicable lang sa mga Hudyo? Hindi ba timeless yan? Sa lahat ng panahon, saka sa lahat ng lahi, dapat igalang mo yung magulang mo. Okay, applicable sa lahat ng tao. Okay, important points po. Okay, no single method is perfect. Sabi nga, no single method is perfect. This approach has limitations and often a combination of methods is used. Pag medyo yung mga plain text, plain passage, kapag medyo humirap, may part na humirap na may mga terminology ginamit na medyo humirap. Kagaya dun sa verse 2, nung binasa natin ng chapter 1, verse 2 ng Revelation, may binanggit na testimonies of Jesus. Maghahanap ka ng mga biblical support. Ano po yung testimonies of Jesus? Ano po yung tinutukoy ng testimonies of Jesus yan? Hindi naman in-explain doon sa context kung ano ba yun. Hanap pa rin ng mga cross references, yung mga biblical support, like yung Revelation chapter 19 verse 10. Sinabi na ang testimony of Jesus ay spirit of prophecy o kaloob na panghuhula. Okay. So tuloy po natin mga kapatid. Pwedeng yung mga pag-interpret ng Bible, may verse na pwede mong interpret sa plain, yung mga phrases na pwede mong i-interpret na literal, pero may mga ibang part doon na pwede mong i-apply po yung iba pang principles. Pwede mong interpret ibang principle. Kagaya ng historical and grammatical approaches. Okay? Ano to? Number 2 ay yung tinatawag nating authorial intent. Aims to understand what the original author meant within their historical context. Kasi pag nagsulat ang isang author, lalo kung ang author po ay hindi naman natin kalahi, ibang kanyang historical background, ibang kanilang kultura. Pag sumulat sila at i-apply natin ng literal sa ating context, ay magkakamali tayo, hindi natin may apply ng diretso talaga, ng directly sa context natin, historical background nila, dapat alamin natin. Sa historical context. Ano ba ang sa panahon nila? Ano ba ang kanilang kostumbre? Ano ba ang historical background dito? Ano ba ang pagtingin nila sa isang babae? Ba't gano'n nila tinatawag? Ayan. Pag-aralan ng historical, yung authorial intent, just to discover bakit gano'n yung paraan ng pag-address nila sa babae, pagtawag nila. So alamin natin yan. Number 2 is reader's perspective. Consider the reader's own background, questions, and biases. Ang book of Matthew, Mark, Luke, and John, yung tinatawag nating 4 Gospels, tinatawag yan Synoptic Gospels. Yan po ay account ng mga parang isang pangyayari, isang set ng mga events sa panahon ni Jesus Christ, pero iba't iba ang authors. 4 Gospels, parang one message with 4 authors. Mapapansin niyo po dyan na iba't iba ang pare-parehong account yan, pero iba-iba ang paraan ng pagsulat nila. Depende yon sa sumulat. Ganun din naman po sa tinatawag nating reader's perspective. Consider the reader's own background, questions, and biases. Kasi pag Hudyo ang bumabasa ng passage, iba ang kanilang interpretation. Pag Pilipino rin ang bumabasa, iba rin po ang ating interpretation. Okay? Tingnan natin. Faith and interpretation, number 4. Faith can play a role in guiding interpretation, but shouldn't override objective methods. So ito nga po, yung pananampalataya at yung kanilang pagpapaliwanag o pag-interpret. Sabi dito, yung pananampalataya ay meron ding ginagampanan na role sa tinatawag natin na interpretation.
but shouldn't override objective methods. Kumbaga, kapag ang nagbabasa po ng Biblia at mag-interpret ay Catholic, sabi natin Catholic, nabasa nila yung lake of fire, o kaya born again, majority ng born again. Pag nabasa nila yung lake of fire, o yung eternal torment, yung apoy na hindi namamatay, pag binasa po nila yon, nakasakay yung kanilang belief sa kanilang pananampalataya, kagaya ng Fathers, yung mga born again, some group of evangelicals or Catholic, para halos pare-pareha sila po ng perspective pagdating po sa eternal torment. Sa atin kasi, yung pagkaunawa natin, pag nabasa natin sa Book of Revelation yung apoy na hindi namamatay, ang paniwala natin, hindi siya mamamatay hanggat may sinusunog. Di ba? Hanggat may sinusunog. Pero sa mga ibang sekta, dahil ang paniniwala po nila, ang tao ay pahirapan sa impyerno ng walang hanggan. Kaya tawag na eternal torment. Walang katapusang pagpapahirap. Nag-interpret sila ng mga verses sa Bible, depende sa kanilang tinatawag natin na fundamental beliefs. Dahil yun ang paniniwala nila, pag nabasa nila yung text, ay ito pala, o dito pala yung passage na susunugin talaga ng walang katapusan ng tao. Pero pagdating natin sa hermeneutics, ini-apply natin yung iba pang mga principles, alamin natin saan ba mangyayari yung pagsunog na yon ng mga makasalanan. Walang hanggang susunugin. Saan ba titira ang ultimate reward at destiny po ng mga maliligtas? Alam natin sa pag-aaral na after ng 1,000 years, yung mga banal ay umakyat doon, nagbakasyon, bababa dito rin sa lupa. Same place din dito rin susunugin, yung mga makasalanan. Paano kaya magiging masayang langit kung walang hanggan muling makikita yung mga makasalanan na sumasayaw sa apoy, walang kamatayan? At gaano ba katigas yung buto at laman ng tao na hindi kayang tupukin ng apoy? Ay apoy at sopre yung pinumbay ng Panginoon, di ba? Talaga napaka minultiply yung init po yan. Kaya magiging illogical kapag ganun po yung pag-i-interpret ng iba. Magko-conflict po sa ibang mga aral ng Biblia, ang pag-interpret ay magiging hindi tama, hindi angkop kapag in-apply natin lahat ng mga principles sa mga passages ng Bible. So always remember, interpreting the Bible is a lifelong journey. This information is a starting point to help you approach the text through or thoughtfully and gain deeper understanding. 12:51, ang bisang oras, no? Sige po. Diretso na po tayo. Ito na po yung hermeneutic sample of literal interpretation. Tingnan na po natin, ha? Paano ba in-interpret ito ng literal ang mga passage sa Bible? Meron po dito mga examples, 2 examples of literal interpretation in the Bible. Paano ba interpret natin literal? Aside from the passage na na-discuss ko kanina. Tingnan niyo po itong Exodus 20 verse 13. At 10 commandments po ito, no? So, ang genre niya ay ito sa law. Sa law po ang genre niya, di ba? So, meron doon binabanggit sa 20 verse 13, thou shalt not kill. Huwag kang papatay. Tingnan niyo po ang ano niya. This straightforward statement is often interpreted literally. Totoo naman, dun sa binabanggit na huwag kang papatay, basically, ang gusto sabihin ng Diyos doon, kung hindi ikaw nagbigay ng buhay, huwag ka rin kikitil ng buhay. So literal talaga yung unang interpretation doon. Prohibiting the taking of human life except in specific circumstances like self-defense or war. Nasa sundalo ka, may mga invaders pumasok sa ating bansa ng mga kalaban. Kung sundalo ka, gina-justify ang pagpatay mo kasi you are defending the peace and order at yung ating sovereignty. So gina-justify kahit sa Biblia, kung ang trabaho mo sundalo, na-justify yung pagpatay dahil tawag yun ng tungkulin. Pero sa ating mga Adventist, konsensya pa rin natin tayo ay pumapatay kahit nakalaban kasi hindi tayo nagbigay ng buhay. Pero gina-justify po yun kahit sa Biblia po, yung mga Israelites, kahit ngayon po, yung mga Israelites, dahil sa sila po ay na-insulto talaga na sila ay pinasok ng mga Hamas sa panahon ng pagdiriwang nila ng kanilang piyesta. Kaya hanggang ngayon, kahit sabi ni Sir Billy, kahit nakikipag-ceasefire na ang mga Hamas, ayaw pumayag ng
ng Israelites. Gusto nila total victory. Kasi kahit na pumapatay sila, naniniwala sila na pagdepensa yun sa kanilang kalayaan. Dahil kung di nila uubusin yung mga Hamas, habang buhay na threat yan sa kanilang sovereignty, sa kanilang kalayaan at kanilang nahasakupan. As defined by the interpreter, sabi ito, this interpretation has significant implications for issues like capital punishment, abortion, and euthanasia. Ang pagpatay po literally, yung tinatawag natin capital punishment, kung ikaw ay nahatulan ng firing squad, o kaya ay yung euthanasia. Yung euthanasia po yung mercy killing, di ba? Yung pasyente na nabubuhay na lang sa artificial respirator, gamot na lang. Pag inalis yung artificial respirator, mamamatay na rin siya. Minsan yung mga pamilya, nagkakasundo sila na tatanggalin na lang po yung kanyang artificial respirator, yung machine. O kaya ituturukan na lang po ng gamot para hindi na mahirapan at mamatay na. Ay isa po rito yung abortion, yung nasa tiyan pa lang pinapatay na. Lalo kung bunga ng rape, nabuntis yung babae. So parang ginag-justify nila yung abortion ay, pero pagpatay pa rin po yun. No? Kahit ilang buwan yan, basta may buhay na, consider as healing pa rin. Pero si Jesus Christ, yung dumating po, mas inelaborate pa niya po ang tinatawag natin na, ito, literal interpretation, huwag kang papatay, basta pag committed ka ng anumang buhay, pagpatay po yun. Pero nung dumating si Jesus Christ, ginawa niya po ng spiritual implication ang tinatawag natin na moral law, Ten Commandments. Ano nga po yung sinabi niya? Ang pagpatay ay ito, di ba, literal na pagkitin ng buhay ng tao. Pero dumating si Jesus Christ, in-explain din po niya yung spiritual implication ng Ten Commandments. For example, ang sabi ng Panginoon ay ang mapuot sa kanyang kapatid. Pag sinabing mapuot, hindi lang yung tampo, hindi lang yung galit. Yung puot po, mas malalim ito. Yung pag makita mo yung tao, gusto mo nang patayin kahit hindi mo naman talaga papatayin ng literal. O kaya pinapanalangin mamatay na sana itong taong ito. Masagasaan ka sana dyan kapag tawid mo. So yung ganong kaisipan, yun na yung puot talaga, matinding galit. Nakatumbas ng sabi ng Panginoon, ang mapuot sa kanyang kapatid ay nagkakasala ng pagpatay. Ano pa mga spiritual implication? Sabi ng Panginoon na yun, huwag kang mangangalunya, daw siya commit adultery. Yung pangangalunya, kapag alam natin literal interpretation, kapag ikaw ay kumuha sumiping ka sa asawa ng hindi mo asawa, ang tawag doon ay pangangalunya. Pero kapag yung mga magkasintahan pa lang, hindi pa kasal, nagpa-practice ng parang mag-asawa, may sex involvement, ang tawag naman doon ay fornication. Diba? May pagkakaiba po yun. Kapag kasal, na-involved sa extramarital sexual activity, that is adultery. Pero pagka outside marriage covenant or yung mga unwed couples, nagpa-practice sila like mag-asawa, ay yun po ay adultery. Okay? So tingnan po natin, kahit yung pangangalun niya, pag makisama kasi hindi mo asawa, pangangalun niya. Pero sabi ng Panginoon sa spiritual application niya, kung ikaw daw po ay tumingin na may pagnanasa, mayroong desire doon sa isang babaeng dumaan sa harapan mo, o kaya nakita mo sa Facebook wall, o kaya sa mga pornography, sa pornography sites, tumingin ka na may pagnanasa, nagkakasala rin po tayo ng pangangalunya. Kahit sa isip pa lang, nagkakasala po tayo ng pangangalunya. May mga tumatakas po yata ng kami, pero medyo limited na po yung time ko. Akin lang po itutuloy muna ito, and then tingnan natin mamaya. Kung wala pa yung next na instructor, mag-send tayo ng konti. Pero kung nandiyan na po, bibigyan sa kanyang panahon. Okay? John 14 verse 6. Si Jesus po ito. Sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ito mga passage na ito, pwede nating interpret na literal. Si Kristo ba talaga ay daan? Katotohanan at buhay? Yan. Sabi rito, some interpret this statement literally, meaning that Jesus is the exclusive path. Tama naman. Siya talaga yung daan to salvation. Pero pag gumamit kasi tayo ng
ng ibang symbolism or paghahalin tulad, ang tawag dito? Anong tawag natin doon, yung pinaghahalin tulad natin? Metaphor, yan. Metaphor, tama, no? Sabi dito ay, meaning that Jesus is the exclusive path. Path naman talaga siya. I am the way. Siya yung way to salvation. Bakit sinabing siya yung way to salvation? Sinabi rin niya doon sa second sentence na, no one comes to the Father except through me. So as Christians, naniniwala tayo na walang ibang daan patungo sa langit. Walang shortcut, walang long cut, walang U-turn, kundi ang pagpunta sa langit talaga ay si Jesus na mandaan. Ibig sabihin, yung gustong maligtas, dadaan kay Jesus Christ. Walang ibang paraan na ginawa ang Diyos na ang tao maliligtas, kundi pagmagitan lamang ni Jesus Christ. So Matthew 1:21, sinasabi rin doon, may supporting text itong, no one comes to the Father except through me. So sa Matthew 1:21, sinabi rin na tatawagin ang kanyang pangalang Jesus sapagkat kanyang ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, si Jesus ay tagapagligtas. Walang makakarating sa Ama na hindi dadaan sa ating Panginoon Jesus. Okay, sabi dito ay, and no other religions or practices leads to God. Paano kaya to? Lead to God. Paano kaya to? Ibig sabihin yung mga ibang religion na hindi Christian o naniniwala kay Christ, wala silang pag-asa sa kaligtasan. Yan po yung papasok ng mga tanong, di ba? This interpretation can raise questions about exclusivity and interfaith dialogue. So kung halimbawa, mag-uusap tayo, interfaith debate or discussion about the way to salvation, paano ang paraan ng kaligtasan. Okay, siyempre yung Christian, sasabihin niya, through Jesus Christ. Yung Muslim, sasabihin niya, through Allah. Sasabihin naman ng iba ay, through Buddha. Depende sa kanilang belief, mga kapatid. Okay, here are some important points to remember about literal interpretation. Okay. Not always straightforward. Even seemingly clear statement might have nuances in the original language or cultural context. Binanggit po pala dito kanina, yung sa text natin na John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Hindi naman po siya ang daan, kundi siya rin ang katotohanan, siya rin ang buhay. Marami pong mga supporting text din na si Jesus nga ang buhay, siya rin ang katotohanan. Yung siya ang buhay dun sa John 11 verse 25. Nabanggit na I am the way, ang sabi rin ay I am the resurrection of the life. Ako ang buhay at ang pagkabuhay ng maguli. Ang sumasampalataya sa akin bagamat mamatay ay muling mabubuhay siya. Ang mga text din about he is the truth. Makain pa po yan. Pag-aralan po natin later on. Okay. Tingnan natin yung important points to remember about literal interpretation. Number one is not always straightforward. Even seemingly clear statements might have nuances in the original language or cultural context. Hindi po laging straightforward na pag literal lang talaga. Kuminsan po meron ding mga part po ng mga passage na kailangan natin applyan po ng ibang principles para mas maintindihan natin. Number two is figurative language. Figurative, no? Yan. Literal interpretations or interpretation doesn't necessarily mean ignoring metaphors, parables, or either figure of speech, but requires understanding their intended meaning. Kita niyo po, no? Parang complicated. Hindi po laging ibig sabihin ng literal interpretation ay i-ignore natin yung mga iba pang mga genre, yung metaphor, parables, or yung mga figure of speech, but requires understanding their intended meaning. Okay? Matthew 22, verses 21 to 22. Ito yung binabanggit na render unto Caesar. Yan. Yung binabanggit dito na nagtatanong kasi yung isang alagad ba yan? Nagtatanong sa Panginoon, sabi na, Teacher, is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Yan. Ang alam ko ito, ang nagtanong dito ay yung Pharisee na naghahanap ng kamalian ng Panginoon. Itong ano to, parang paninilo sa Panginoon. Gusto nilang hulihin ba mula sa kanyang mga labi na siya ay against talaga. Kasi isang sumbong sa mga Roman government
ang Panginoong Hesus ay nagsasalita against the government of Rome na hindi dapat magbuwis o kaya ay marami pang mga issue tungkol sa Panginoon. Nagkukunwari siyang siya Diyos, yan, o kapalit na hari sa trono, kaya si Jesus ay lumalabas na parang threat sa Roman government. Itong historical context nito, alam naman natin na ang mga Israelites sa panahon ni Jesus Christ ay under the bondage of the Roman government. Kaya ang context nito, meron ding mga Pharisees and scribes na gustong siluin ng Panginoon, magdala ng mga sumbong against Him. Pero gusto nang gumawa ng mga ebidensya o mga witnesses para manindigan na ito talagang Kristong ito, Jesus na ito, ay against the Roman government. Kaya sabi rin, tell us then, teacher, ang tinutukoy niya ay si Jesus Christ, is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Guro, dapat ba na magbigay ng buwis kay Caesar o hindi? Ay siyempre, under sila ng Roman government, ang nakalagay dun sa mga, mamaya, i-explain natin. Jesus said to them, bring me a denarius. Dahil talaga ng Panginoon, no? May wisdom. Safe ang kanyang mga galaw. Safe ang kanyang mga sagot. Sabi ni Jesus, bigyan niyo ako ng denaryo, ng coin. And they brought him one. Binigyan siya ng isa. Then he said to them, pinakita niya yung both sides ng coin. Whose image and inscription is this? O ito, kaninong image na nandito? They said, Caesar's. Yung mukha ni Caesar. Then he said to them, therefore, render to Caesar the things that are Caesar, and to God the things that are God's. Kita niyo po mga kapatid, ang galing niya sumagot. Yung coin na nag-exist sa panahon na yon, dahil nasakop nga ang mga Israelites ng Roman government, ang kanilang monetary system ay siyempre Roman government. Sa Roman government na mga bills and coins. Kaya ang galing ng sagot ng Panginoon, kung sinabi niya hindi dapat magbuwis, o di huli siya. Susuplong siya at say talagang maraming witness na pwedeng magpatotoo talaga na siya ay against the Roman government. Pero sagot niya, patingin, bigyan niyo ako ng coin. Binigyan. Pinakita niya, kanino bang mukha nandito? Ay kay Cesar. Ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar. At ang sa Diyos para sa Diyos. Anong implication ito sa ating mga kapatid? Ibig sabihin, itinuturo din ng Panginoong Hesus, yung Cesar dito, ibig sabihin, dahil under sila ng Roman government, dapat sila magbuwis dahil ang Roman government ang nangasiwa sa kanila. Sa panahon natin ngayon, kung may mga business ka, mayroon kang mga natitinag o di natitinag ng mga ari-arian, dapat yung magbigay ng buwis sa government. Kasi ang government ang nangangalaga din sa ating kaayusan. And then, ibigay din natin sa Diyos. Anong para sa Diyos mga kapatid? Ika po, sir. Ika po, tama. Tithes and offerings. Yun ang sa Diyos, para sa Diyos. Yung Cesar, para kay Cesar, yung buwis natin. Kumukuha tayo ng sedula, so, yung community certificate, tayo ay gumagamit ng sasakyan, mas mahirap kung magpagawa tayo ng kalsada dadaanan natin, private na road. So, ang gobyerno ang nagpo-provide yan. Pero kailangan din natin magbuwis. Nag-renew tayo ng lisensya. Nagbabayad tayo ng registro ng sasakyan, nag-renew para mapaganda rin yung ating mga dadaanan. So, maraming ginagamitan ng gobyerno ng buwis. Okay. Tingnan ko pong oras, parang wala na yata. 1:07 na. Okay. Dito na muna po siguro tayo. Dahil sa limited po ang ating oras, tanda ko naman po ito, na ito ay tayo natapos sa part na to. Okay, nandiyan na po ba ang next na professor natin? Hello? Nandiyan na po? Sino po ang next natin na professor mga kapatid? Dito po ako, sir. Sige po. Kayo po ay mag-end na. Itanda ko lang po ito. 2, 10, 11 yan. 11. 2, 11, 20. Tayo po manalangin na po mga kapatid na pagkatapos ng ating discussion sa umagang ito. Let's pray. Ang pagmahal naming Diyos, maraming salamat po sa
mga kaalaman na ibinigay mo sa amin upang amin pong lubos na maunawaan kung paano po namin interpret ang Biblia ayon po sa mga principles ng hermeneutics at ng gabay ng Banal na Espiritu na magtuturo sa amin upang lubos namin maunawaan ang inyong mga salita. Salamat po at pagpalain ng aming mga estudyante, ang aming mga professors na patuloy pong pinataguyod ang parang ito ng LCMBSI. Si Doc Ray sa kanyang kalusugan, mga administrators, at maraming salamat po sa pagtulisang panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Then, huwag niyo po kalimutan yung assignment, ha? Isabi niyo sa akin yung yung parang enumeration lang yan, books written by Apostle Paul. Hindi ako nakakamali, 12 or 13 books po yun. Epistles. Send nyo lang po sa aking account. 13 Cardinal po. Marcaida. 13 ako, to be particular. 13 po yun, lahat yung books na yan. I-send nyo lang po sa akin. Medyo 14. magaan pa lang. 14? 14 yun. Mayroon Kasama pili Hebrew? Hebrew. Kasama Hebrew, no? Sige, pag-usapan natin sa next meeting po. Kung 13 Hello, sir. o 14. Yes po, yes po. Ano po yung messenger account niyo po? Cardinal Marcaida po. Okay, salamat. Salamat, sir. Yes po, welcome. Ang Pag-get account ko po, lang po sa amin sa hindi Ang ko rin account ko po po, yan, na-type yun. Ding, meron ba tayo assignment? Ding, meron ba tayo ka-assignment ka itong isa? Ang Dili na account ko po English. yan, no? English, sunod di ka mas. ang account ko po ay Cardinal Marcaida. Ang pinakang profile picture ko po, yung dalawa kami ni Chaplain Lloyds ng aking misis. Sige po, thank you po. Ma'am May Calen, Yes sa inyo na po. Thank you po, thank you. po.